Hey guys, magandang umaga. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito sa post ng isa pong pahayagan na kung saan ay naglalaman nga po ito ng mga kaganapan at mga pangyayari ngayon sa laban po ng TVJ sa Itbulaga and Tape Inc. So, narito nga po ka-legit regards ang atin pong pag-uusapan ngayong araw. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. At eto na nga, simulan po natin ang atin pong mainit na balitaan para po sa umagang ito na kung saan wala nga raw pong preno ang isang pahayagan na ito para tawaging ex-convict si Romeo Haloshos. Sabi dito, TVJ's lawyer Enrique de la Cruz told One Balita PH news program on Friday, December 8, that an intellectual property of the Philippines IPO adjudicators ruling on December 4 involved the use of Itbulaga and the acronym EB for merchandise goods, class 16, 18, 21, and 25, such as paper, printed materials, clothes, leather, shoes, and among others. He disclosed that the IPOPIL has also dismissed TAPE's appeal on De Leon's registration of Itbulaga for entertainment services such as for television shows. So, malinaw dito no na talagang dinismiss ng Tape Inc. ang apela for De Leon's registration of Itbulaga. This falls under Class 41 of the International Classification of Goods and Services for Registration of Marks, also known as the NICE classification. De Leon filed his application to register Itbulaga for entertainment on March 22, 2023. This covers the following categories. De la Cruz said TAPE's 2013 registration and June 2023 registration renewal of Itbulaga and EB that has been cancelled by an IPOPIL adjudicator was also for merchandise. So, wala pong pagbabago. Yung renewal po ng Tape Inc. for merchandise pa din. Hindi po nila binago for Class 41. Gusto po talaga nila magbenta. Charis. Sabi dito, he said, only De Leon has an application for Class 41. Gandang balita, no? Which was opposed by Tape on the grounds that it already had certificate of a registration for Itbulaga and EB. Yung opposition na final ng Tape na dininay din po ng IPO or ng Intellectual Property Office at just recently yung apela nila na final sa IPO Bureau of Legal Affairs Director na dismiss na rin po. So, napakalinaw. De la Cruz said, so, two separate cases, parehong panalo ang TVJ. So, wala na po talagang hadlang gamitan ng TVJ yung Itbulaga at EB marks. Since Tape continues to use Itbulaga and EB on its noontime show, De la Cruz said TVJ will seek an injunction from Marikina Regional Trial Court where TVJ filed last July a copyright infringement case against TVJ. And kung sakali nga po na mapaboran ang TVJ malamang, magbabayad po sila ng danyo sa TVJ na inaantay naman po ng mga legendary gods dahil gustong-gusto po talaga no, ng mga legendary gods na malugi ang Tape Inc. And the more na gumagasto sila, mas masaya. Nawa nga po ay hindi lang dito sa writ of preliminary injunction matapos. Sana po ay talagang hanggang sa Korte Suprema, Regional Trial Court, KOG ay panalo po ang TVJ sa kaso po ng trademark or copyright na Itbulaga. Sabi pa dito, this petition, De la Cruz explained, seeks to stop Tape from using Itbulaga and EB on its show since this is unauthorized. He reiterated TVJ's call for Tape
to respect IPOP's decision. So naka-highlight po 'yan. Habang ikaw ang naaapela or nag-aapela, dapat galangin muna ang desisyon ng IPO. De la Cruz said. TAPE has insisted that the legal dispute is not yet final and that it can still appeal any ruling by the IPOP. So, ayaw talaga tapusin ng TAPE Inc. Ayaw po nilang gawing final ito dahil mag-aapila po sila hanggang sa kahuli-hulihan na po pwede po nilang hantungan sa laban po na ito. For sure, nangihina na rin po ang mga pro-TAPE ngayon. Sabi pa dito ay IPOP acknowledged this last Wednesday, December 6, saying TAPE can appeal up to the head of the office, Director General Roel Barba. TAPE can also go up to the Court of Appeals and Supreme Court if it continues to get adverse ruling. Itbulaga is the Philippines' longest running noontime show, which competes with EAT on TV5 and ABS-CBN. It's Showtime. Showtime now shown on GMA7 Sisters Channel, GTV. Ay baliktad. On GMA's Sisters Channel, GTV. TVJ had a bitter corporate dispute with TAPE's owner, former congressman, and ex-convict Romeo Halosos Sr., which, highlight po talaga, which prompted them to leave the production company in May and move to Tycoon Manny Pangalinan's TV5 on July 1 this year, Rappler.com. So, yan po yung nilalaman ng buong pahayag or buong article ng pahayagan pong ito. And talagang walang preno, no? But anyway, ka-OG, yun nga, malinaw na paabutin po talaga ito ng mga halosos hanggang sa huling kanila pong mapupuntahan. Kagaya po ng Supreme Court or ng Regional Trial Court, Collegiate Brigads para maipanalo ang titulong ito. Pero, naniniwala naman po tayo na malaki at malakas po ang laban ng TVJ. Lalo pat malakas naman po ang ebidensya ngayon ng TVJ. Tinalo nila ang TAPE Inc. sa copyright or sa trademark sa IPO sa kanila na nakarehistro. So, napakaganda at napakalakas na ebidensya po iyon. Mabuti na lang din at mabilis din umaksyon ang kampo po ng TVJ. So, sa January naman, guys, ang atin pong mga susunod na aabangan para po sa laban ng TVJ dito po sa writ of preliminary injunction sa TAPE Inc. Kasi yan lang po ang makakapagpahinto talaga sa TAPE Inc. na gamitin ang titulong Itbulaga. Malapit na rin naman, ka-OG, and nawa nga po ay panalo ang TVJ sa laban po na ito. Kasi marami nang naiinis na until now, gamit-gamit pa rin ng TAPE Inc. ang titulong Itbulaga. Ang pangit daw na Itbulaga versus Itbulaga. Samantala, sabi dito, bakit big deal pa rin ito? Akala ko ba nag-mature na ang mga audience ngayon? Haha, hayaan mo sila magtrabaho. Kung trabaho naman kasi okay lang, magtrabaho sila. Pero yung babastusin pa ang TVJ, ay talagang aalma ang mga fans. Kasi ang TVJ naman ay hindi sila tinitira. Kita nyo naman, di ba guys, ang TVJ, kung hindi po pinapangunahan, ay tahimik lang po talaga sila. Kagaya nitong mga halusos, sa issue po nila, tahimik po ang TVJ, ang kampo po ng TVJ. Pero biglang, meron po silang tagapagsalita dito sa Fast Talk, nagpa-interview. So, sila na lang rin ang nanguna. Ay di maglabasan na lamang ng baho. So, ganito yung nangyari talaga. Na lagi pong nangunguna sila. Kaya, pati po ang mga TVJ supporters talaga
ay panay din ang pagdepensa kasi panay din po sila ng gawa ng issue. Sabi nga po ni Christopher Min kay Paulo Coentis ay siya ang nagbubukas ng pintuan para siya ay batikusin ng mga tao. Okay lang naman magtrabaho sila, pero yung sisiraan at kakalabanin pa ang TVJ ay nasa ng respeto doon bilang original host ng programa. Sabi nila hindi naman daw nila pinapalitan, pero bakit sinisigaw nila, pinapamukha nila sa TVJ na silang Itbulaga, 'di ba? Hindi daw nila pinapalitan, pinagpapatuloy. Kung pinagpapatuloy nyo yan, ay stop using Itbulaga dahil ngayon gamit-gamit na siya ng TVJ, 'di ba? Sabi naman po dito ni Roda Mendoza, magandarang umaga, ang Diablo or ang Tape hindi papatalo. Lalaban iyan hanggat hindi niya or hindi siya pinapataob ng Diyos. So, ayun nga ka-legendary guys, dahil hanggat meron pang nakikitang pag-asa ang Tape Inc. Hanggang kaya nilang dalhin ito sa Regional Trial Court, sa Korte Suprema, dadalhin nila ito para hindi po maanuhan yung kanilang pride, madungisan, kumbaga hindi sila makalunok pride na sige bibigay ko na nga lang. So may nakikita silang pag-asa pa na maaari pa silang manalo, kaya lalaban sila hanggang sa huli. Then good luck kung sino po ang mananaig sa laban po na ito. So yun lang guys ang ating update para sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.